Bali yung pinaka bracket pala sa shock niya ay kinuha ko lang sa swing arm niya para nga magamit pa rin. Tapos sinukat na rin yung pinakatangke ng gas kung hindi nga ba sasayad sa ilalim. Amat na rin kasi nandito pa yung welding kaya nakigamit na rin. Kapirasong baka lang naman ang kailangang weldingin. Kaya nga dapat masiguro nating matibay yung pagkakabit. Buti na nga lang at expert yung kasama kong nag-welding. Kaya ito na yung resulta niya. Solid na nga at napakatibay pa. Bago natin simulan ang palabas, maaari bang pakisubscribe muna ng channel ni Jess TV para makatulong ka rin sa kanya. Pakiclick na din ang notification bell icon. At ilagay ito sa all para lagi mong nasusubaybayan ang mga palabas mula sa kanya. Yun lang, enjoy watching. Inumpisahan ko na nga palang baklasin yung fairings ng motor ko para nga i-modify at maikabit nga yung shock na nabili ko. Hindi nga ako sigurado kung maayos kong maikakabit ang monoshock na yon. Kaya nga sana maging successful yung gagawin ko. May mga kasama naman ako dito na magsasuggest kung paano ko nga gagawin o paano ko ikakabit. First time ko rin kasing gagawin to, ang mag-modify ng ganitong motor. Kaya nga sana maging maayos to sa tulong nga rin nila. Ang matrabaho nga sa ganitong motor ay magtanggal ng mga fairings niya. Mabusisi rin kasi yung pagkakabit at pagbabaklas nito. Kaya kakain nga ng mahabang oras bago mo mabaklas lahat. Tapos pahirapan pa nga sa pagtatanggal ng mga bolts niya. Dapat marahan ka lang at kailangan mo pang ingatan. Pwede kasing mabungi o matigpal ang fairings nito. Kaya nga dapat maingat talaga sa pagtatanggal. Sinalin ko na pala yung gasolina niya kasi tatanggalin ko nga yung tangke nito. Sa ilalim kasi ng tangke ikakabit yung bracket ng pinaka monoshock ko. Kaya nga halos lahat ay kailangan tanggalin para maikabit nga yung pinaka bracket. Para safe nga yung pagkakabit kasi nga weldingin natin ito. Natanggal na rin para namin yung mga wiring sa paligid nito para hindi nga madamay pag nag-welding kami mamaya. Kaya nga kung gusto nyo gayahin yung ganitong setup, mas mainam na tapusin nyo yung video na to. Para nga may idea nga kung sakaling gagawin nyo to. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko nga kinabit yung bracket nito. Sa tulong nga rin ng mga kasama ko ay magagawa namin to. Ito pala sana yung swing arm na ikakabit namin ay hindi pala kasukat kaya hindi na namin na ikabit. Pang Rider 150 pala siya ay Euro naman yung motor ko kaya hindi nagkasukat. Kaya nga naisip ko na i-modify na rin yung swing arm nito at gawin niyang +1 yung swing arm na to. Bali yung pinaka bracket pala sa shock niya ay kinuha ko lang sa swing arm niya para nga magamit pa rin. Tapos sinukat na rin yung pinakatangke ng gas kung hindi nga ba sasayad sa ilalim. Stainless nga pala yung tubo na ginawa ko para dyan para hindi nga kalawangin. Nung una nga ilang beses siyang sumayad sa ilalim ng tangke kaya inayos pa namin. Kaya nga nangyari ginender pa yung ibabaw para mabawasan yung mga tumatamang parte para nga hindi sumayad sa ilalim ng tangke. May posibilidad kasing mabutas yung pinakailalim ng tangke kung sakaling sumasayad nga. Kaya kailangan masiguro at maging pulido. Nang matapos nga itong grinder rin, saka naman namin ito i-welding. Pasalamat na rin kasi nandito pa yung welding, kaya nakigamit na rin. Kapirasong baka lang naman ang kailangang weldingin. Kaya nga dapat masiguro nating matibay yung pagkakabit. Buti na nga lang at expert yung kasama kong nag-welding. Kaya nga alam na alam niya kung paano ito patibayin. Kaya kung balak niyo magpo-welding, doon na kayo sa marunong at kakilala nyo rin. Pinasuyo ko lang naman to at isang bote ng 4 ang katapat lang nito. Natapos ko na nga pala siyang ipa-welding kaya ito na ang resulta niya. Solid na nga at napakatibay pa. Na-sprayan ko na pala siya ng Pilox na kulay black, hindi ko na nga lang napakita. Kung napansin nyo parang hindi halata na na-welding siya at bumagay nga talaga. Sarili ko nga pala itong version. Kaya nga sa mga gusto magpalit ng ganito pwede naman po. Ini-sprayan ko na nga pala ng kulay black yung swing arm niya. At nakulayan ko na nga pala ito ng primer kanina. Ito nga pala ay na-modified ko na rin. At nagdagdag nga ako ng +1 dito. Masyado kasing maiksi yung swing arm ko. Kinakailangan kasing dagdagan para magkasya yung monoshock sa gitna. At para umantras nga yung gulong sa bandang likuran. Nakabitan ko na rin pala siya ng bracket sa gitna na para sa monoshock. Hindi kasi ako nakapag-video kaya hindi ko napakita sa inyo kung paano ko nga ginawa. Kaya nga kinikwento ko na lang para may idea kayo. Medyo humaba nga yan kasi +1 na nga. Pinas forward ko na nga para mabilis nga pinturahan. At makita nyo na rin agad ang resulta. Pagkatuyo nga nito mamaya ay kakabit ko na kaagad. Kinapalan ko na rin para siguradong kumapit nga yung pintura niya. Sariling sikap nga tayo kasi nga mahal ang magpagawa. Pinaarawan ko na rin para mabilis nga matuyo kasi nga ikakabit ko na kaagad siya. Ito nga pala yung stock na bracket niya. Tinanggal ko lang at yan ko nilipat. Ito yung pinagtanggalan no. Tapos nilipat ko dyan. At nagdagdag nga ako ng plate para sumuporta dyan. Tapos yung sa kabilang bracket naman niya ay dito ko nilipat sa itaas. Ayan no. Kaya nga hindi nasayang yung bracket na tinanggal ko sa kanya. Nagamit ko pa din. Kung napapansin nyo naman may mga markings dyan na pinagweldingan ko. Pinagdugtong ko nga kaya humaba nga yung swing arm ko. At eto nga yung naging resulta niya.
Comment lang kayo sa baba kung may mga hindi kayo nagustuhan sa kanya. Pero para sa akin, okay naman siya. Dinuktungan ko na rin yung para sa brake rod niya. At ito nga yung nangyari Humaba siya ng konti. Kung ano nga yung haba na dinuktong ko sa swing arm, ganoon din kahaba ang dinuktong ko dyan. Pati nga rin pala yung bracket para sa brake cover niya ay dinuktungan ko na din. Tapos pinunturahan ko na rin ng itim. Para hindi nga rin halata yung pinag-weldingan niya. Assemble ko na nga at kinabit ko na yung monoshock. Saktong-sakto naman at tamang higpit lang. Kukunin ko na nga rin yung swing arm at ikakabit ko na din. Nagpatulong nga ako dyan sa paghawak at hindi nga kaya mag-isa. Para hindi rin kasi magasgasan yung swing arm niya. Kaya nagpatulong nga din ako. Okay na at kadena naman yung papalitan ko kasi kinapos na siya. Yung pang plus 1 nga na kadena ang bibilin ko para nga sumakto nga sa kanya. Hindi rin kasi nakakabili ng maiksi lang na kadena, yung tingi-tingi lang ba. Kailangan din kasi talaga na buo yung bibilin mo. Matapos ko na nga ikabit at mga fairings naman yung ikakabit ko. Yung tapaluto nga sa ilalim niya ay binutasan ko na para nga sumuot yung pinaka monoshock niya. Kailangan ko kasi butasin to para maibalik natin sa dati. Eto nga't naisalpa ko na siya ulit at saktong-sakto nga lang talaga yung butas niya. Ipapakita ko nga sa inyo yung kabuuan o yung resulta niya pagkatapos kong maikabit lahat ng fairings niya.